Hello guys, my name is Raymond T. Sandoval and I am from DSECE 2-Y2-1 and today I will show you the experiment number 4 which is entitled Amplitude Modulation or AM. So before we do this experiment, we will use Emona Telecom's Trainer 101 to generate a real AM signal by implementing its mathematical model. So what are the equipments we will use? So the first one is Emona Telecom's Trainer 101 plus power pack. Second is dual channel 20 MHz oscilloscope. Next is 2 Emona Telecom's Trainer 101 oscilloscope LEDs and assorted Emona Telecom's Trainer 101 patch LEDs. Then the procedures are, first, of course, gather a set of the equipment listed on the previous page. Then, set up the scope per the instruction in experiment 1. Ensure that the trigger source control is set to the channel 1 or INT position. The mode control is set to the channel 1 position. And next is, isaksak natin yung mga plugs. Ito yung plug para sa ating Emona and ito naman yung plug para sa ating oscilloscope. Then, next is kunin natin yung mga connectors natin. First, kunin natin yung wire. Hanapin natin yung other sa ating Emona. Ikabit natin siya sa A. Papunta sa master signals which is 2 kHz sign. Next is, ikabit naman natin ang second wire from B papunta sa variable DCV. Ikabit natin siya sa VDC. Next is, ikabit naman natin ang ating probe sa channel 1 sa ating oscilloscope. Yan. And ikabit natin ang positive sa other GA plus GB. And ikabit natin yung black sa ground. And i-open natin ang oscilloscope. Hintayin lang natin. To see the sine wave, kailangan lang natin i-adjust ang ating oscilloscope. Ito na ang result. As you can see, makikita nyo po na meron po tayong nabuong sine wave. So, for the second part of the experiment 4 of AM modulation, kailangan muli natin kumuha ng probe at dalawang wires para makuha natin ang input para sa next experiment. So, first one, hanapin natin si XDXC sa multiplier. So, XDXC, and ikakabit natin siya sa GA plus GB. Pero nakakabit yung red wire natin. So, ang kailangan natin gawin is tanggalin siya at ikabit itong wire na ito. Then, ikakabit uli natin siya pabalik. Okay, ganun pa din yung output sa nauna. Next one is, ikakabit natin yung probe sa channel 2. At sabi is, i-connect natin si red wire sa KXY sa multiplier. Then, yung black wire sa ating ground. And next one is, ikakabit naman natin from multiplier is YDC papunta sa 100 kHz sign sa master signals. Then next is, para makita ang result, pindutin natin si channel 2. At as you can see, i-adjust lang natin para makita natin ang pinaka-input.
can see, sa nauna nating experiment, ito ang lumabas na result. At sa pangalawa naman ay ito ang lumabas na result. So for the third part of experiment number 4, kailangan natin magkabit ulit ng wire kay A papunta kay speech sa variable DC. As you can see, yung output natin kanina, ayan, pag niran natin is magulo. So, dito sa speech, meron siyang mic. Kapag nagsalita tayo, yung voice natin is, yung output ng result is makikita natin sa mismong oscilloscope. Example, hello, 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 hello. Ayan, pag nagsasalita tayo malapit sa mic, tama sa mic, nagbabago yung sine wave natin or yung message ay naipapakita.